Investigasyon sa 15 pulis na sangkot umano sa pagkawala ng ilang sabongero. Gumugulong na. Ang pambansang pulisya may hawak na ring impormasyon sa mga lugar na posibleng pinagtapunan ng mga labi ng mga sabongero. Narito ang report. Emosyonal na nagtungo sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilang kaanak ng missing sabongero. Ang kanilang pakay, hilingin na maresolba na ang kaso ng kanilang mga kaanak. Si Francisca nagmamakaawa na matulungan siya na mahanap ang kanyang anak na kasama ng ilang sabongero na naglahong parang bula 4 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak ay si John Paul de Luna Ramos na isa sa pinakabatang nawala. Pagsusumamo ng kanyang ina, kahit buto na lang ang makita mula sa kanyang anak para kahit papano ay mabigyan nila ito ng disenteng libing. Hiling din ito ang hustisya para sa sinapit ng kanyang anak. Bakit naman po ganun, napakasakit po para sa akin. Para naman pong halip na pinatay ang aking anak. Wala naman po para sa akin. Wala naman pong magulang na itataboy ang anak. Ang PNP, tiniyak na hindi nila babaliwalain ang mga revelasyon ni alias Totoy. Katunayan, nasa restrictive custody na daw ang 15 pulis na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, sinisimulan na nila ang investigasyon laban sa mga ito para gumulong na ang kasong administratibo at kriminal. Isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating hustisya. Lumalabas na Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa mga isinasangkot na pulis. Wala tayong sisinuhin dito, wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng hustisya itong mga naging biktima ng case na ito. Kinumpirma din ni Torre na nasa kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Torre, nasa kanilang pangangalaga si Totoy habang ito ay nag-a-apply sa Witness Protection Program at kanila itong ito-turn over sa Department of Justice kung kakailanganin. We have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. Sa ngayon ay inaalam na ng PNP ang iba pang mga lugar na posibleng pinagtapunan ng mga nawawalang sabongero. Git ni Torre na may hawak silang impormasyon na hindi lang sa Taal Lake itinapon ang ibang bangkay ng mga sabongero. Bukod dito ay may ilan umano na nagsabi na sinunog ang ilang sabongero habang may ilan naman na binaon. Aminado naman si Torre na malaking hamon sa kanila ang paghanap sa katawan ng mga nawawalang sabongero. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.